So guys, ito ang clutch assembly ng isang scooter. Kumusta kayo mga nilalang? SkyDrive to. Pwedeng medyo maiba ang itsura at sukat niyan. Depende sa kung anong motor mo, pero iisa lang ang konsepto niyan. Bali, nandito yung clutch bell sa paikot niya. Tapos initially yung clutch bell hindi yan nakadikit dito. Okay? Ngayon, umiikot to pag andar ng makina mo. Pero yung clutch bell hindi kasi hindi siya konektado eh. And dahil sa centrifugal force, itong mga clutch pads na to, bubukayan palabas, didikit yan sa clutch bell, at pag nagkaroon na yan ng engagement dun sa clutch bell, dun pa lang sasamang iikot sa makina yung gulong ng motor nyo. Ngayon, kapag hindi nalilinis ang clutch, 80% to 90% ng problema sa dragging ay kinokos ng hindi well-maintained na clutch. Kasi pag dumudulas yan sa clutch bell, makaka-experience ka talaga ng dragging. Ang pinakamasama pa niyan, pag constant na yung sliding clutch mo, pwedeng hindi ka rin makakuha ng top speed mo. So, paano nga ba to nililinis? Importante kasing malinis to eh. Una, may papakita muna ako sa inyo. Nung kailangan ko na kasing magpalit ng clutch dahil yung original na clutch ng motor ko ay napudpud na. Nagmamadali ako nun. And nung pinuntahan ko yung kaibigan kong mekaniko, sabi niya hindi ko na raw kailangan pumunta ng 10th Avenue sa Caloocan para bumili ng clutch. Kasi meron daw siyang clutch pads. Itong portions na to lang. Meron daw siyang clutch pads na na-reband. Ito nga yun guys, rebanded to. Pero actually parang 2 araw ko lang siyang ginamit. Tapos bumili ako ng bagong clutch assembly. Kasi una, kung mapapansin nyo, itong portion na to lang, tong pad na to, itong portion na to lang at saka konti rito ang napudpod. Ayan. Ito, tsaka tong portion na to lang yung napudpod. Tapos ito, tong portion na to, tsaka dito lang ang napudpod. Ibig sabihin yan, hindi yung buong surface ng clutch ang dumidikit sa clutch bell. Which means, siya yung nag-cause nung dragging ko. Actually, kaya ako nagpalit ng clutch dahil nararamdaman kong dumudulas na yung luma kong clutch. Tapos, nung pinalitan ko siya nito, tumindi lalo yung dragging. Hindi na lang siya basta dumudulas eh. Nagva-vibrate na talaga siya na parang pumapalag siya. So, nagpalit ako. So, gaya nung sinabi ko doon sa previous video ko, pag bibili kayo ng na-reband na clutch, siguruhin nyo na machine yung nag-cut nito. Ito kasi tao lang yung nag-cut nito eh. So, hindi pantay yung surfacing niya. Okay? Isa yan sa nagkokos ng dragging. Ngayon doon tayo sa dragging na kinokos ng dumi. Una, yung clutch bell nyo, yung loob nun, pwede nyo yun kiskisin ng pino na papel de liha para lang matanggal yung mga debris, kung ano mang debris ang nagkokos ng clutch nyo para mag-slide. Siyempre, bugahan nyo rin ng hangin para talaga maitaboy nyo yung dumi. Tapos, banlawan nyo ng gasolina, wala namang masama eh. Ito, kinikiskis din to ng pinong liha. Pero wag nyong kiskisin ng paganon guys ha. Paganon ang kiskis niyan. At malumanay lang, kumbaga dampi lang. Yung sapat lang na yung mga kumapit na dumi dyan humiwalay. Kasi syempre pag kumapit na yung dumi dyan, magkukos din ng dulas yun eh. So, kikiskisin mo yan. At pag feeling mo na hiwalay mo na lahat ng alikabok, bugahan mo rin ng hangin, tapos banlawan mo rin ng gasolina, pwede rin yun. Ito ngayon yung ini-emphasize ko dun sa previous video ko. Hindi kasi doon nagtatapos ang paglilinis ng clutch. Kaya ako ginagawa ngayon tong video na to kasi napapansin ko na kapag may mga nagpupunta sa mga mekaniko para ipalinis yung clutch nila, ang ginagawa lang is habang nakasalpak to sa makina, hindi nila to tinatanggal.
tatanggalin lang yung clutch bell, lilihain yung inner wall ng clutch bell, lilihain to, hahanginan, babanlawan ng gasolina, ibabalik na ulit. Actually, may kulang. Sabi nga nila, prevention is better than cure. Binuksan mo na rin lang yung gilid ng motor mo, might as well, baklasin mo na rin yung clutch mo. Kasi merong napaka-importanting malinis dito sa clutch assembly na to. Nakikita nyo yung mga yan. Ang tawag sa mga yan, pivot pin. At dyan nakakapit tong mga clutch pads. So ang buka nito pa ganon. Tong portion na to lalayo, pero tong portion na to nakasuksok yan dito sa pivot pin. Para malinis nyo yan, kailangan nyo lang tanggalin tong mga circlip na to. Okay? Hindi ko alam kung circlip ba tawag dyan o may e-clip, mga ganun. Basta, tanggalin nyo yung lock na yan, tapos hugutin nyo to. Sa iba, tinutusok lang nila ng screwdriver to eh. Pero, ako siguro long nose sapat na. Subukan ko lang. One down. Two down. 3 down. Ngayon, aangatin mo na to. Aangatin mo na to, tong plate na to. So, natanggal na siya. Ito ngayon, yung mga tinatawag na clutch springs. Okay? Sila yung nagbibigay ng resistance para hindi agad to bumuka. So, mas mataas ang RPM ng clutch spring, mas nagre-require din siya ng mataas na RPM o mas maraming ikot nito para magkaroon ng sapat na centrifugal force at bubuka tong clutch pad at ito didikit sa clutch bell. Gumawa na ako ng video tungkol sa kung paano ba dapat nililinis yung clutch pero walang demo eh. So na-decide ako na gawin tong demo na to kasi may napansin ako sa comments na parang kinakabahan siyang magbaklas ng clutch kasi never niya pa naranasan. So pinapakita ko lang kung gaano kasimple to. Okay? So ang susunod mong gagawin is tatanggalin mo tong mga clutch springs. Okay? Kita nyo guys, ganun lang kasimple magtanggal ng clutch spring. Yun lang oh. Kita nyo yun? Simple lang, di ba? Natanggal na. Ngayon, dito na magkakaalaman. Assuming na nalinis mo na yung clutch bell mo at nalinis mo na rin to. Itong tinatawag nilang clutch lining. Ako kasi, marami kasing tawag dyan. Nakasanayan ko lang tawaging clutch pad yan. Pero, clutch lining, clutch pad, clutch shoe, mga ganun. Basta yan na yan. Nalinis mo na yan. Sure ka na na makapit yan. Nalinis mo na rin yung clutch bell. Sure ka na rin na makapit. Ito na yung susunod mo. So, natanggal na natin. Blanco na. Natanggal na yung clutch spring. Ngayon, ito. Subukan mo tong ibuka habang wala siyang clutch springs. Subukan mo tong ibuka. Yan guys, oh. Kita mo? Tigas. Nahirapan ako. Ayan, oh. May ano siya. May resistance. Di ba? Subukan natin yung isa. Yung isa medyo okay. Itong isa medyo ano rin, matigas din. Medyo matigas din. So, ang gagawin mo, una, i-check mo rin itong mga goma na to. Kikita nyo yan, guys. Nagkukos din kasi yan ng delayed. Wait, focus ko lang. Itong mga goma na to, pag durog na to, may tendency na mag-interfere yan dito.
Tapos, ang mangyayari, mahihirapan siyang ibuka. So, magiging delayed yung take off ng motor mo. So, magtataka ka, stuck naman yung clutch spring mo, pero delayed yung take off ng motor mo. Kasi pag warat na yan, kagaya nito, warat na. Kikita nyo yan, eksakto dapat siya dyan eh. Pag warat na, medyo napupersa niya na yung sarili niya papasok. Papasikip. So, hirap siyang bumitaw. At bibitaw lang yan pag mabilis na yung ikot. So, kahit na stuck yung clutch spring mo, nagkakaroon ka ng delay dahil basag na pala to. So, aalagaan nyo rin to. Okay? Kaya nga hindi ko na to ginagamit eh. Yan o. Ewan ko, naririnig nyo. Lumalangit-ngit oh. Hindi yata dinig eh. Yan. In some cases, ito talagang hanggang dito na lang ang buka. Hindi na bumubuka ng ganon. Hanggang ganyan na lang. Kasi sobrang dominant itong portion na to. Itong mga to. Pero ito, kahit na may konting resistance, pag ginanon mo, parang naman siya. Parang nagpi-free wheel naman siya. So, good pa naman yan. Pinapakita ko lang sa inyo yung kung paano siya dapat linisin. Yan, medyo good pa naman to. Ito, medyo may resistance, pumipito-pito siya. Pero medyo good pa naman. So, pag sobrang dumi na nito, itong connection na to, pag sobrang dumi niyan, naririnig niyo tumutunog na nga oh. Pag sobrang dumi niyan, hirap na yan kahit imano-mano mong hatakin to, guys. Pag maruming-marumi na yan mabuka. Okay? Hirap na yan. Idagdag mo pa to kapag durog na to. Mas lalong mahihirapan bumuka yan. So, magkukos talaga ng dragging yan. So, ang paglilinis niyan, tatanggalin nyo. Ito, medyo mahirap pugutin, oh. Guys, oh. Hirap pugutin. May ano yan. Ito, madali. Ito, hirap pugutin, oh. Tingnan nyo, yan yung sinasabi ko. Kahit alug-alugin mo, hindi siya magpi-free wheel pag marumi. Diba? Actually, hindi pa nga gaanong marumi to eh. Kaya nga hindi ganong katindi yung resistance. Pero pag sobrang dumi nitong mga to, dali focus ko lang ulit. Pag sobrang dumi nitong mga to, pipigilan yan yung clutch mula sa pagbuka. Bubuka man yung clutch mo, pero hindi maibubuka ng clutch mo yung full potential niya na itong buong surface na to ay kakapit sa clutch bell. Pwedeng itong dulo lang yung, madiin siya pero itong dulo niya lang yung kumakapit. So, nangyayari, ito lang yung nagbibigay ng friction dahil hindi nga siya bumuka ng mabuti. So, makaka-experience ka ng dragging. So, ito ang kailangan nyo linisin. Itong portion na to. Okay? Hindi pa naman siya ganun kasama, pero makikita nyo naman, may mga namumuti-muti ng dumi dyan. Ayan. So, ang gagawin nyo dyan, ako kasi binabrush ko lang yan ng tubig na may sabon muna. Tapos pag natuyo na, liniliha ko ng 1,000. Pag ganon, hindi pa ganon. Pag ganon, pag naliha na ng 1,000, syempre bugahan mo ng hangin para matanggal yung alikabok. Tapos isprayan mo na ng WD-40 o kaya kung wala ka nun, kahit na brushin mo lang siya ng gasolina. Tapos, hindi sapat na ito lang nilinis mo. Linisin mo rin yung loob nito. Bilugin mo yung papel de liha, isuksok mo dyan, tas ikot-ikutin mo. Huwag pa ganon. Ikot-ikutin mo siya. Okay? Tapos, banlawan mo na lang din ng gasolina. Kasi, pag malinis na to, tapos ito naman, hindi mo nilinis, yung dumi niyan, magpo-propagate pa rin yan papunta dito. Kasi yung dumi na yan guys, hindi yan dumi na simpleng alikabok lang. Corrosion yan. Corrosion yan ng between sa bakal kasi yung connection na yan eh. So hindi mo may iwasan due to being exposed to oxygen at saka different weather condition. Nag-wear out ang bakal at nagkukos ng corrosion yan. Okay? So, ganun lang nangyayari. So, kailangan linisin mo to, tas linisin mo rin to. Huwag kang tamad. Kasi pag nilinis mo na to, tamad kang nilinis to, may possibility pa rin na yung dumi niyan, katagalan babalik agad. Okay?
So, yun lang. Yun lang muna. Alam ko napaka simple lang ng video na to, pero sana meron kayong natutunan. Ingat sa pagmamaneho.